GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. At GoSend, we are dedicated to providing a sustainable financial platform tailored for Filipino business people and the broader community. Our mission transcends the traditional profit-driven model. Instead, we aim to be the go-to partner for payment solutions, focusing on long-term sustainability and community support. Industry challenges. Recent insights from extensive user reviews, data from Statista, Nielsen, and leading publications such as the Philippine Daily Inquirer and ABS-CBN reveal significant challenges within the fintech sector, particularly concerning prominent payment platforms. Key issues. 3 critical issues have emerged. Security concerns. Both platforms have encountered issues such as data breaches, phishing scams, and fraud. Technical glitches. Users have reported app crashes, slow transaction processing, and difficulties with login or account access. Customer service. There are notable complaints regarding the quality and responsiveness of customer support. These challenges underscore the need for a robust and reliable alternative. GoSend's solution. GoSend addresses these issues head-on with our cutting-edge technology. Our platform leverages unique QR codes for transactions, ensuring unparalleled security and minimizing the risk of fraud. We guarantee that only the authorized user has access to their account, enhancing overall security. GoSend is equipped to support 10,000 communities with a user base of 2 million. Our advanced technology allows us to seamlessly digitalize all user transactions, providing a comprehensive and efficient payment solution. Our commitment to legal and financial stability is reinforced by our efforts to acquire digital wallet licenses from Dubai and the United States through strategic partnerships. Additionally, GoSend is forging alliances with international exchangers from Brazil and Turkey, positioning us as a formidable international players in the global payment landscape. GoSend has a powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the EMI license, which allows companies to issue electronic money, e-money, which can be used for payments, transfers, and other financial transactions. E-money is a digital representation of fiat currency that is stored electronically and used for various financial services. EMIs can facilitate transactions like online payments, remittances, and mobile wallet services. GoSend has another powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the VASP, or the Virtual Asset Service Provider license, which enables companies to provide services related to virtual assets, such as cryptocurrencies. These services can include exchange, transfer, custody, and management of virtual assets. VASPs are allowed to operate platforms where users can trade virtual assets, provide custodial services, and engage in other related activities. Did you know that out of 44 licensees of BSP and EMI, or the electronic money issuer, and only 9 here has a VASP licensed, we are one of those. Advantages of partnering with GoSend. Partnering with GoSend offers numerous advantages for your company. Tailored solutions. We customize our payment facility to meet your specific needs. Increased efficiency. Our solutions are designed to enhance operational efficiency and drive profitability. Customer loyalty. We provide a payment solution that fosters customer loyalty and satisfaction. Through personalized communication, send personalized follow-up emails or messages that acknowledge the community's contribution and impact, highlighting specific achievements and milestones they've helped reach. Regular updates. Create a monthly newsletter showcasing success stories, upcoming projects, and how the rebates they're earning are making a difference. Progress and achievements. We are proud of our progress to date. GoSend currently serves 20,000 people in Batang Quitib ng Marikina Inc. that has the potential to expand to 200,000 users. We have successfully onboarded other communities such as NXT Global Enterprises Corporation, Merino Data Top-Up PH Corp, Aguila International Special Task Force Inc., and other pending 50 NGOs and private companies. Thank you for joining us today. We invite you to explore how GoSend can transform your payment processes and contribute to your business's success.
For more information or to partner with us, please contact us on our socials. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. GoSend, life without expenses. Tonight, no, pagkatapos ng mga work nila ay mapapakinggan din po nila ito. So it will be an hour na discussion about GoSend Press. So hopefully ma-discuss natin ang mga legalities about GoSend at ano ba itong BASP at saka EMI license na to kasi ngayon ko lang ito narinig bago ito. Alright. So ating malaman ano ba ang kaibahan nito sa GCash at ang other mga digital wallet na mayroon existing ngayon. So what will be the edge of GoSend na kailangan nating gamitin siya other than digital wallet na existing na ngayon. So sige Sir Pres Nelson, you can start our updates for the GoSend. Alright, okay. Once again, paano ko ba ito babatiin? Gayahin ko na lang si Boss RDR since international tayo. Good evening, good afternoon, good morning mga boss. Taasan ako ni Boss Mike na explain sa inyo to give you a good background kung ano ba ang mga licenses na meron tayo at bakit kailangan, no, para maiwasan tayo doon sa tinatawag na mga scams, no? You know what? Why is it? Ito ang tanong ko mga boss. Bakit ba kailangan ng lisensya? At bakit ka ba kumukuha ng lisensya? No? Unang-una, pag magninegosyo ka dito sa Pilipinas, kailangan mo dalawa, either DTI or SEC, no? So tapos kukuha ka ng BIR. So sa madaling sabi mga boss, ang lisensya, ito yung nagbabantay sa atin, no, kung tama ba ang ginagawa natin or naayon ba sa batas. Dahil ang batas po ay pinoprotektahan, ginawa po yan ng ating mambabatas para protektahan po yung mga consumer or yung mga tao po na gumagamit ng mga produkto. So from the learnings of GCash, boss, na malinaw ba ako, boss? Go ahead. Okay. So from learnings ng mistake ng GCash, ang mali po nila doon, no, na gusto nating i-strengthen sa atin is yung tinatawag na customer support. Kasi katulad niyan, pag nawalan ka ng pera or nabawasan ka ng hindi mo alam, sino ang kakausapin mo? Sino nang naka-experience na nawalan po ng GCash sa mga boss natin na nasa meeting para makashare po ng experience? Ako, nawawalan. Meron po ba sa natin? Nawawalan. Oo, nawalan ng pera? Oo, kinakain. Ngayon, ang tanong ko, no, katulad nung, sino po boss yung si Ma'am Conchita po ba yun, yung nasa Japan natin na leader? Ma'am Annalisa, hindi pa siya naka-online. Kasi ang ginagawa nila, minsan may 30 pesos silang kinakain. 'Di ba mga boss? No, kung ini-slide mo 'yan, 30 pesos na 'yan, yung parang button na 'yan nang hindi mo alam. Tapos kinlik mo, mababawasan ka ng 30 pesos. So ang tanong namin at discussion namin, sa 120 na Filipino na 67,000 users, no? 60 million users pala ang GCash. Ilan po yung tanga na users doon? Like say for example, kami, 1 million. Imagine nyo, 1 million times 30 equals 30 million kagad ang nawawala. No? Minsan yung iba din na nag-send tayo or biglang nagbawas ng di natin alam, itatawag natin, minsan hindi tayo machine yung sumasagot, walang tao. So going from those experiences na nakita po natin, yun yung isa, me as the president and CEO of this company, we are designing a very strong customer service na i-build namin this first 3 years ng GoSend po natin. Kasi napaka-importante po 'yon. So naniniwala po kami na once na maging confident yung mga tao na meron silang ma-reach out, no?
Sir, bakit po nawala ito? Sir, bakit hindi po dumating? Meron po mag-explain sa kanila. Yun yung time na nakikita ko na isang way na vision ko na maging first or number one community wallet tayo sa Philippines, no, through that customer service. Hindi po natin aim na talunin po si GCash, no, pero ang niche po natin will be the number one community wallet in the Philippines. Why? Kasi we are tapping the organizations, we are tapping cooperatives, no, na kung saan ini-empower natin sila at binibigyan natin sila ng mga income or mga CSR on top of doon sa mga leaders or sa mga incentives na binibigay po natin once we partnered with them. Ayun po. So, boss Mike? Yes, sir. I think I've said a lot, boss. Could I give you the floor to extend the further explanation, especially doon sa kung paano tayo kumita. Then, standby lang ako, boss, para sa mga katanungan later on. Sige, okay. Ayan, welcome sa mga bagong pasok sa GC, sa Zoom meeting natin. Kung meron kayong mga katanungan, let me check. Halos wala naman silang katanungan at siguro ay they are wondering ano ba itong bagong digital wallet na ito. It's all about. So yun yung na-explain ni Pres Nelson, no? So ito po ay naka-record. Pwede po nating ulit-ulitin ito para maintindihan natin, and mayroon na tayong naka-post sa ating YouTube channel at saka sa Facebook page ng GoSend, no? Pwede nating balikan yan later on. So if you have a question, Ma'am Neri, if you want something to ask kay Sir Nelson, please go ahead. Crypto curious? GoSend is VASP, or Virtual Asset Service Provider, licensed by BSP, allowing secure virtual asset transactions. Whether it's traditional or digital currency, we've got you covered. The future of finance is here. GoSend, your wallet for a wealthier tomorrow. Download now. Hindi naman ito question, but I think isa ito sa kaparaanan na si Ordinary Juan na meron lang 150 pesos activation fee one time, or ako, like me, naglagay lang ako ng 200, nag-deposit ako sa account ko sa GoSend, at isi-share ko sa lahat ng kaibigan kamag-anak ko, may kita ako ng $40 using 200 pesos lang na pag-umpisa sa hanap buhay ko na ito. Kasi nakakatuwa, sa halagang 40, pero ka lang dalawa na masyaran, makabili ka na ng bigas, makabili ka na ng isda, ng ulam, ng asin, ng suka. Kasi immediately na kukuha natin yung ating kita kaagad na pwedeng pambili. So, si Ordinary Juan, magkakaroon ng hanap buhay or extra income. Nantakin mo, ilang taon na ito si GCash na hindi naman tayo kumikita. Ako, monthly, nagbabayad ako ng bills. Yung Sorseco, yung bills ko sa Manila, Meralco, Maynila. GCash lang ako ng payment. Ang Sorseco dito sa Bislig, yun ang binabayad ko rin. Bills lang ng GCash. So, meaning, ilan kaneri Jansen ang gumagamit at nagbabayad ng bills sa buong Pilipinas. Kung dadaan natin sa GoSend, lahat tayo ng mga upline or downline magkakaroon ng chance ng pangkabuhayan. Am I right? Tama yun. Alam nyo, Ma'am Neri, that's a very good realization, no? Kasi kung mapapansin mo, hindi po kami parang initially nagko-compute. Pero it's really very powerful. Kami, nung minute ko sila, Boss Adam, when I went to Bacolod to meet them, nag-sample po kami ng computations. Nandito ba si Boss Adam? Wala pa yata. Boss Adam? Wala. Pakiping siya, boss, at pakisabi na mag-join siya at hinahanap ko siya. Okay. No, so, nandito ba? Diyan na yata. Yes, boss. Present. Ayun. Oo. Boss, ipapakita ko lang, boss, no, as a proof, hindi po tayo parang nagko-compute na pag 10 ganun.
realistic ba? No? Katulad nito, okay. Maganda boss, ano? Boss, nasa ano ka ba? Nasa mm, app ka ba? I mean, nasa phone ka ba? Na Nag-attend ng meeting? Si Boss Adam? Phone? Ano sa Pwede ka bang mag-share ng screen mo tapos i-open mo yung app mo para at least makita nila tapos kung paano nag-work yung ano natin, yung anatomy ng ano natin ng GoSend tapos kung ilan na ba yung kinita mo doon at ipakita natin kung paano talaga nila ma-maximize. Okay lang yun, boss. Napapakita nila actually na kay Boss Mike yung web admin niya. Pero mas ma-appreciate nito, boss, sa sa mobile app. Boss Adam, okay lang po ba? Could you prepare? nasa laptop kasi ako eh. Hindi ko man mag. Sige, Or tingnan pwede ko. ka ba mag-join, boss, using your mobile application wherein you installed our GoSend. Okay, thank you. So ito, boss, habang ino-open niya, meron tayong equivalent na web admin. Ayan, yan yung pinapakita ni Boss Mike. Okay. Now, ito yung e-wallet na to. Tingnan nyo, ang GCash po walang web admin, no? So, naisip kong i-build itong ano na to, itong sistema po na ito, na ito, para i-track at maging pangkabuhayan. Tama po yung sabi ni Ma'am Neri, no? Bibigyan po natin ng chance yung simpleng mamamayan through 150 pesos na magkaroon po ng pangkabuhayan. Correct ka dyan. Kasi sa halagang deposit ka na ng 200 pesos, sino ba ang walang 200? Siyempre, lahat naman tayo, si ordinaryo one, kahit magsasaka, sino pa man, may 200 pesos. Kung makita nila ito through this Zoom presentation natin or kahit na personal na kakausapin ko ang co-op namin dito sa this league, maipakita ko lang sa kanila na, aba, sa halagang 150 pesos na one-time activation fee, may kita pala si Ordinary Juan na 40 pesos sa kada tao na i-refer. Eh kung makasampu siya in a day, magkano yun? Di 400. Magkano ba ang isang araw ng isang tao na laborer na magpapala-pala pa sa or magkano pa? Di ba 500, 600? Eh ito, online lang, meron pa ng kita. Kaya si Ordinary Juan talaga matutulungan natin. Kaya natuwa ako dito sa ating ginagawa. At Sir Nelson, kailan pa po ba ito nag-umpisa si GoSend? Kailan pa na-launch ito? Or have we launched this? sabi niya kanina, Ma'am Neri, started way back 2019. So yung pinaka mother company natin is yung Top One. So yan yung registered. Then nagkaroon ng Top Wallet, yan yung international. Kaya lang parang katulad lang yun ng GCash. Wala siyang livelihood program na katulad ngayon ng GoSend na meron na siyang affiliate program. So, nirebrand nila from Top One to GoSend with affiliate program na pag isinare mo siya, pwede tayong kumita as ordinary member ng GoSend, pwede tayong mag-earn. Naging GoSend siya ngayon. So, actually, last year pa to sa amin na pinag-uusapan ni Boss Nelson and Bro Adam as our pinaka grand upline na papaano i-push, i-market ito ang GoSend. So ano ang kaibahan nito sa other digital wallet na existing right now, 'di ba? Paano natin ipo-promote? At the advantage and benefits pag nag-join ka, pag i-share mo, at least meron tayong 40 pesos, 40 pesos. Just like before GCash way back 2015 or 14, pag sinare mo siya, meron kang code. Pag sinare mo sa mga wala pang user, you get 50 pesos, 50 pesos. Same thing sa Coins PH before. So, merong rewards na ibinibigay. So, parang ganito yung sitwasyon way back GCash time, yung nag-uumpisa pa lang. So, ngayon, kung i-build natin, so meron na tayong affiliate program na pwede tayong kumita ng 40 pesos every time meron tayong nasisiran at download at nag-create ng account sa GoSend. Hindi lang siya sa direct, kundi at least meron pa doon sa 10 pesos sa second level and 5 pesos sa third level. And mayroon pang every transaction, you get 1% for every transaction kung nag-shopping man yan siya or nagbili sa merchant
or nag-transfer fund via InstaPay, so we get 1%. So that will be the lifetime business opportunity na ino-offer sa atin ni GoSend. Okay? So Bro Adam, ready ka na? Yes, Pwede mo i-share yung ano mo. Admin ka na. narinig ba ako? Yes, go ahead. Yes, so good evening mga boss. Thank you sa time kasi ito yung first time yata na nag-Zoom meeting. Isipin mo 'yun tapos ang dami na nating member. Actually, Yeah. I'm really excited na nag-umpisa itong GoSend at pagpasok pa lang ng year 2025 by January, actually December, end of December nagpahiwatig na si CEO, si Pres na mag-meeting kami sa Bacolod kaya talagang ginawa namin ang paraan doon na makapag-meeting kasi ay really excited din na ma-meet siya at saka yung mga plano niya. Kaya gusto ko rin malaman, siyempre yung mga legalities, makita ko aktual. Kasi mahirap din, di ba? Ayan yung mga kini-question talaga sa atin. So since na binigay niya sa atin, ipakita yung mga legalities about sa PSP, yung sa EMI, yung Electronic Money Issuers, at saka yung isa pang license na sa Virtual Asset sa Service Provider, ay talagang na-excite kami lalo nung nakita natin yon kasi yung iba hindi pa nakikita, ay, ibig sabihin parang may mga duda pang iba diyan, pero ano kaya ang mangyayari niyan after 1 year, after 2 years, after 3 years? Kasi nakita naman natin dito yung nakita naman natin yung tawag dito, yung transparency ng na to ng system. Kasi hindi ka naman pwedeng makapag cash in cash out dito kung hindi ka legit, kung hindi ka naka-registered sa sa EMI, yung Instapay, di ba? Ang hirap nun. So, before din kami nag-workout, talagang inano muna namin yan, in-explore din namin muna kung paano talaga. That's why, sabi ko, since na pagpasok pa lang ng taon, ito yung bigay para sa akin, parang ito yung nagbigay ng signal na pwedeng pagkakitaan kahit sa barya-barya. Pero grabe ang ito, pwedeng sabihin natin, ngayon lang barya-barya, pero what if, dahil sa sobrang baba lang ng entry, I mean yung activation, at saka ang purpose naman kasi nito is more on users community. So, ibig sabihin, kung marami tayong mga kaibigan na pasahan ng link at nag-registered, at the same time, nag-register din yung mga pinasahan nila. So, yun, ganun ang mangyayari. So, yun lang kagandahan compared doon sa other digital wallet na sikat ngayon, na kahit na anong gamit natin doon, hindi tayo kumikita although sa pagkas-in-kas, tayo na yung charge kung mga kapital. Pero ito kakaiba. Kasi habang ginagamit mo, ginagamit ng grupo mo, nagbabayad ka ng bills, nagka-cash in, cash out, nagpo-purchase ka ng mga diyan sa mga ating merchant. Soon, ay kakaiba to. Lalo na kung magkakaroon tayo ng babanggating ko na ba boss, yung magiging natin, future, si Boss Nelson na lang yata magbanggit diyan. Diyan ako na-excite kasi license tayo, di ba? Yeah, go ahead. Okay lang. Oo. You have the liberty, boss. Go ahead. Oo, kasi yung nakikita ko diyan, yung siyempre doon naman tayo papunta yung mga digital money nga, yung ating dahil may license nga tayo sa crypto, yung virtual asset provider na ibigay ng or na-approvean. So, ibig sabihin, legit tayo makipag-transaction sa other crypto wallet. At saka yun nga, yung plano nito ni Goset na magkaroon din tayo ng sariling community token na mga gamit. So, yan yung mga nabanggit ni Boss Nelson noon. So, na magiging future natin. Kasi madaming lumabas ng mga token-token ko, no? Pero yun nga, nagiging system na pagdating ng time, biglang nawawala. Kasi nga, maaari ang isa sa mga rason, maaaring may mga crypto transaction dito sa Pinas, pero ang tanong, may license ba sila? Kaya takot din. Alam natin na yung isang digital wallet dito na sikat, meron na sila ngayon. So, ang kagandahan sa atin, hindi pa nga tayo halos nag-uumpisa, before tayo mag-umpisa, nandiyan na yung mga license. So, yun yung maganda nating pwedeng tingnan sa future nitong GoSend.
Ayun. So, yan lang po muna ang masi-share ko since nag-i-start pa lang naman tayo. Sir Mike, Boss Nelson. Okay. Sige, go ahead. Meron pa ba tayong other question? Sir Boy, meron kang gustong itanong or anyone from the participants? So meron tayong 150 members sa ating group. So anyone, Sir Boy? For now, okay na, Coach. Maybe next time. Okay, sige. So, other question with regards doon kay Ma'am Neri to clarify kung when tayo nag-start, as I've said, sa sinabi ni Press Nelson, way back 2019. So, yun yung road natin, history natin. Then 2020 nagka-pandemic, tapos 2021 yung naging top wallet and nagkaroon ng enhancement and mga kailangang requirements sa BSP, no, yung EMI, yung BASP. So ngayon, natapos na lahat 'yon and we are now launching talaga. Ang kagandahan dito, meron tayong web account na monitor natin yung mga ating nashiran na members. So, maliban doon sa ating GoSend Plus app na available ngayon sa Play Store. And right now, dahil Philippines pa lang, kaya sabi ko kay Pres Nelson, paano naman yung mga OFW na nasa ibang bansa na hindi sila makapag-download ng app sa Play Store. So good thing nagagawa ng paraan na doon sa ating web app pwede siyang mag-activate ng kanyang subscription yung one time, then pwede niyang i-share yung kanyang link dito sa Pilipinas kasi syempre yung iba nandoon na sa ibang bansa, matagal na sila doon, so hindi na sila nakakauwi, kaya parang residence na sila doon, pero they have still connection dito sa Pilipinas. So kahit nandoon sila sa ibang bansa, pwede pa rin sila mag-refer or sa other country. So ngayon, ini-enable yung country na sinadjust ko kay Sir Nelson and hoping na tapos yun as soon as possible para makapag-share na rin. Sir Nelson, you have something to add with regard sa ating mga OFW? Yes, pwede bang mag-share ako ng screen ko, ipakita ko yung yung app. Paano ko ba? Si Agnes pala, meron na siyang top up na siya ng kanyang GoSend, hindi pa niya na-subscribe. Coach Mike. Yeah, wow. From what country siya Ma'am Neri? Taga dito lang yan sa Pilipinas. Sa Philippines siya. Great. Sige, ako na bang host? All right, thank you. Boss? Okay, ipapakita ko sa inyo kasi gaya ng sabi ko, guys, hindi kami po nagko-compute or anything. Kung hindi, ipapakita lang po namin na the app really works, no? So, sabi nila, mas maniniwala ang mga tao pag talagang nakikita nilang nagpa-function. So, hayaan nyo ako na i-share ko yung app, i-share ko yung screen sa inyo, at ipakita sa inyo yung different kinds of earnings na nakukuha ko currently. Alright? Pwede ba in the future, Sir Nelson, meron siyang biometric instead of PIN? Alright, ayun, pala ako. Yes, of course. So, pinag-aaralan din natin kasi yung pros and cons dito mga boss kasi unang-una, biktima din kasi ako ng biometric at face recognition na yan. Okay, so kailangan natin na talagang educate boss, katulad ni Boss Adam, na tatalunin natin ang mga e-wallet through educating our users, no? Napakaganda ng sinabi niyo sa akin kagabi. Kasi unang-una, katulad nun, paano ko nasabing biktima ako? I lost my iPhone kasi tweak, iPhone 15. So ngayon, every time na nagkakaroon ako ng transaction sa Apple, I'm using face recognition. Nasasanay na ako, very convenient. Ang disadvantage pala nun, pag nawala yung iPhone mo, tapos lagi ka nag-face at hindi mo na tinatype yung password mo, hindi mo na tinatype yung account mo, nakakalimutan mo. Instead na ma-retrieve ko tuloy yung yung iPhone ko, hindi ko tuloy alam yung account ID ko, Apple account ID. So yung mga ganun mga boss,
before we will have a feature, kailangan po nating specify yung pros and cons at ipaintindi sa mga users po natin. Yun yung gagawin natin siguro at magiging kultura natin mga boss. So, ngayon nakikita nyo na ba yung mga screen ko? Yes, Pres, okay na. Alright, okay. So ito basically ang mangyayari po dito, ginawa po namin napakadali. Technically this is the second version na ng application namin kasi dati last year to we have user acceptance testing sa ibang brand pero nagpalit kami ng GoSend. So pag pipindutin po dito yung yung tinatawag po dito na yan, okay? Sa profile. All right? Pinadali po namin yung sharing. Okay, paano pong pinadali? Nilink po namin itong mobile application na to sa Facebook. Sa madaling sabi, hindi mo na gaano kailangan na kumbaga i-target kung sino dahil pag pinress mo tong click here to share mga boss, ang mangyayari po niyan ay pag kinlik ko to kay Boss Adam, ang mangyayari po is automatic. Alright, automatic. Boss Adam, may na-receive ka na po ba? Yes, meron. To begin, you need to get a referral link from an existing GoSend member. You can do this by scanning their QR code or asking them directly for their referral link. Once you have the link, it will redirect you to the GoSend registration page at gosendit.net. Fill out the required forms and submit your information. Next, download the GoSend app from the Google Play Store or Apple App Store. In the search bar, type GoSend Plus and look for the app with the orange logo. Once you find it, click the Install button to install the app on your mobile device. After installing the app, open it on your mobile device. Click on it to launch the app. You'll be prompted to enter your mobile number. Important! You must have pre-registered using the referral link, or you will receive an error message stating, "User not found." Only those referred by a current member can join the platform. Once you enter your mobile number, the app will send you a one-time password, OTP. Make sure you have a stable mobile signal to receive this message. Since this is your first login, you will be asked to create a 4-digit MPIN. Enter your chosen code, and then confirm it by typing it again. The two entries must match. Otherwise, the system will prompt an error. If you encounter an error, you will need to log out and re-enter your mobile number to start again. Now that your MPIN is set, log back into the app. You will receive another OTP for security verification. Enter the OTP in the provided fields. Once verified, you will be taken to the MPIN entry screen. Click the middle of the icon to display the keypad and enter your MPIN. Next, you'll need to complete your Know Your Customer (KYC) verification. Prepare one valid government ID for this step. Select your ID type and click Next. Take a clear photo of your ID. Make sure it is legible, as unclear images will be rejected. After that, you'll take a selfie. Click Begin Check and ensure your face is centered within the oval frame. A progress bar will indicate if you're positioned correctly. Once completed, the app will automatically upload your information and notify you if your KYC verification was successful. If it fails, you will need to repeat this process. After successfully completing the KYC, you can log into the app by entering your mobile number and MPIN. Maligayang pagdating sa GoSend Livelihood Affiliate Program. Natutuwa kaming ipakilala sa iyo ang isang kamanghamanghang pagkakataon na hindi lamang nagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na transaksyon, kundi nagbibigay daan din sa iyo na kumita ng mga gantimpala habang ibinabahagi ang mga benepisyo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tara, talakayin natin ang mga detalye ng aming livelihood program.
Anyayahan ng iyong mga kaibigan na sumali sa GoSend. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakakuha ka ng 40 pesos. Isang magandang paraan ito upang ibahagi ang mga benepisyo habang kumikita ng kaunting dagdag na pera. Kung magre-refer ka ng 5 kaibigan, ito ay 200 pesos na dagdag sa iyong bulsa. Gamitin ang bonus na ito para sa outing ng pamilya o ipunin para sa isang espesyal na treat. Purchase rewards. Mag-enjoy ng mga gantimpala sa iyong mga pagbili. Para sa bawat 1,000 pesos na iyong ginastos, makakakuha ka ng 12 pesos. Ang higit na pamimili mo, mas marami kang makukuha. Kung namimili ka ng grocery at gumastos ng 4,000 pesos sa isang buwan, makakakuha ka ng 48 pesos pabalik. Iyan ay pera na maaari mong ilaan para sa iyong susunod na grocery bill o isang bagong kagamitan sa kusina. Affiliate reward. Kapag nag-refer ka ng isang tao sa GoSend, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong sponsor. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakatanggap ang iyong sponsor ng 12 pesos at 80 cents. Bukod dito, kapag ang mga individual na iyong nirefer ay nag-sign up ng kanilang sariling mga kaibigan, makakakuha ka ng rebate na 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na kanilang ginastos. Ang sistemang ito ay lumilikha ng win-win na sitwasyon para sa lahat. Nagtataguyod ng isang suportadong network kung saan lahat ay maaaring umunlad. Isipin mo na nakatulong ka sa 100 kaibigan na mag-sign up para sa GoSend. Ang iyong sponsor ay makakakuha ng 1,280 pesos mula sa iyong mga referrals lamang. Pero hindi dito nagtatapos. Kung bawat isa sa iyong mga kaibigan ay mag-refer din ng 100 tao at sila ay namimili, patuloy kang kikita mula sa kanilang mga gastos. Makakakuha ka ng 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na ginastos na magiging kabuuang 4,000 pesos na gantimpala. Magkakaroon ka rin ng kabuuang 5,280 pesos na passive reward. Ito ay mag-udyok sa iyong sponsor na aktibong suportahan ka dahil ang kanilang tagumpay ay direktang konektado sa iyo. Sama-sama, nagtatayo kayo ng isang nagtutulungan na komunidad kung saan lahat ay motivated na lumago at magtagumpay. Bank transfer rewards. Tuwing ikaw ay gumagawa ng bank transfer, makakakuha ka ng 60 cents. Bukod dito, ang iyong sponsor ay makakakuha rin ng 60 cents na lumilikha ng isang suportadong network ng mga kumikita. Kung gagawa ka ng 10 bank transfers sa isang buwan, ito ay 6 pesos sa iyong bulsa. Maaaring hindi ito mukhang marami, pero maaari itong bumuo upang masakop ang maliliit na buwan ng gastos tulad ng iyong coffee. Pay bills rewards. Magbayad ng iyong mga bill at kumita ng mga gantimpala. Para sa bawat bayad na bill, makakakuha ka ng 1 peso. Makakatanggap din ang iyong sponsor ng 1 peso rebate na nag-udyok sa pagtutulungan at paglago. Kung magbabayad ka ng 5 bill sa isang buwan, makakakuha ka ng 5 pesos. Gamitin ito para sa isang movie night o ipunin para sa isang family dinner. Salamat sa pag-explore ng GoSend Livelihood Affiliate Program kasama kami. Tandaan, ang GoSend ay higit pa sa isang e-wallet system. Ito ay isang komunidad na nakatuon sa paggawa ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa aming rewards program, hindi ka lamang nakikinabang sa pamamagitan ng mga gantimpala at bonus, kundi nag-aambag ka rin sa isang mas malaking layunin. Ang bawat pagbili na ginagawa ng mga miyembro ng GoSend ay tumutulong sa mga kapuspalad, lumilikha ng ripple effect ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at upang manatiling updated sa aming mga inisyatiba, siguraduhin sundan kami sa aming mga social media. GoSend your wallet for a wealthier tomorrow.